niloko ka, choice niya yun eh. Pero kung nasaktan ka doon, kasalanan mo talaga yun kasi ikaw yung pumili sa kanya. You always bear accountability with the results. Based on my experience, people cheat. Sasabihin ng iba, hormones lang, libog lang talaga. Kaya nag-cheat. Pero the truth is, mas mataas yung chance na ang cheating nanggagaling sa insecurity. If you feel unworthy, if you feel unappreciated, if you feel doubtful about yourself, minsan kasi kahit ibigay sa'yo ng partner mo yung pagmamahal, ayaw mong tanggapin. Kasi iniisip mo, hindi ka mahal ng partner mo. So maghahanap ka ng pagmamahal sa iba. Kahit binibigyan ka ng attention ng partner mo, hindi mo matanggap, nire-reject mo kasi meron kang form of attention na gusto or may standard ka ng attention na gusto. At hindi mo nakikita yung reality ng mundo. Tapos hahanapin mo yung attention na yun sa ibang tao. In reality, hindi rin mapupunan na yung attention na kailangan mo. Kasi what you have to do is to become whole. Ikaw yung bubuo sa sarili mo, hindi ibang tao. Kahit magloko siya, kahit iwan ka niya, kahit ipagpalit ka niya, may tiwala ka sa sarili mo na kaya mo. Isa yan sa rason na gusto kong iparating sa inyo. Na kapag magjowa kayo, dapat may tiwala kayo sa sarili nyo, huwag lang sa taong mamahalin ninyo. Ibig sabihin nun, pag magjowa ka, okay. Kaya ko na. Na kahit magloko siya, kahit iwan niya ako, kahit mag-isa ako, kaya ko. It is because may tiwala ako sa sarili ko. Isa yan sa gusto kong iparating sa inyo. Kung magjowa kayo, you must have faith, tiwala sa sarili ninyo. Huwag lang dun sa taong mahal ninyo. Kasi you cannot change that person. You cannot control that person. Kunwari, may jowa siya. Makokontrol ba niya? Na huwag magloko yung jowa mo? Hiling. Wala. Kahit may tiwala ka sa kanya, you cannot control that person na hindi magloko. Mahal mo man yan o hindi. So what I'm saying is, if you're going to love somebody, please, have a trust. Not only for the person na mamahalin ninyo, but sa sarili ninyo. Na kaya mo kahit wala siya sa tabi mo. Ayaw natin ng nakakalimutan tayo. Ayaw natin yan. Gusto natin naalala tayo. Na-offend tayo kapag nakakalimutan tayo. Gusto mong wag makalimutan? Kahit na ng asawa mong nagtaksil sa'yo, kahit na magkaroon siya ng ibang pamilya, kahit ng anak mong balasubas na walang respeto sa'yo, kahit ng kapatid mong walang malasakit sa'yo, gusto mong makapaghiganti sa taong nakakalimot ng halaga mo, yung higanti na hindi mo sila gagawa ng masama, yung gagawan mo po rin sila ng maraming mabuti. Magmahal ka pa rin ng sobra. Kasi maikukumpara ka nila, hindi ka nila makakalimutan. At lalong hindi ka rin makakalimutan ng Diyos. Sapagkat ang langit ay the best. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. That's heaven! Ibig sabihin ng quote na yon, the best ang heaven. Sapagkat the best ang Diyos. The best lang din ang napupunta ng heaven. Hindi ka lang sa hindi makakalimutan ng tao. Tandaan mo, hindi ka rin makakalimutan ng Diyos. Kapag nagmamahal ka ng sobra, hindi ng sakto. Kapag hindi ka nakaranas ng pressure, susukuan mo yung next level. Ibig ko sabihin, every trial, every problem, every challenges is an opportunity to grow. Every problem, opportunity para mag-cleansing. Every trial, opportunity para mag-detox. Every problem, opportunity para makilala mo mga tunay na kaibigan. Every heartbreak, opportunity para makita mo yung worth mo, yung value mo. But listen to me. Here you go. Satan wants to break you, but God wants you to be flexible. Kapag may pressure, kapag may challenges, ang gusto ni Satan sukuan mo. Ang gusto ng Diyos maging flexible ka. Kasi pagdating ng next level, amen, sometimes God will allow these problems in your life not to break you, but to make you flexible. Ang Diyos hindi nasusurprise. Ang Diyos walang limitation, tayo meron. Pero hindi niya sasabihin, oops, sorry, nasobrahan, sumuko ka tuloy. Hindi ganun ang Panginoon. Ang gusto niya maging flexible tayo. Si Satan ititempt ka, si Lord ititest ka. Ang temptations designed para pabagsakin ka, ang test designed para pumasa ka. Yes, your heart was broken. Yes, you are in pain. Yes, you cried a lot. But God will be glorified if you go through it and if you grow through it. Sino ba mag-glorify pag nalampasan natin ang problema? Di ba ang Panginoon? Para sabihin natin na, Lord, to you be all the glory. Kasi alam ko, kung ako lang, iniyakan ko nga eh. Nasaktan nga ako eh. Muntik na nga akong sumuko eh. Pero salamat, Panginoon, sinamahan mo kami sa kahit anong panahon. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Pansamantala lang. Pressure lang. Pero ang gusto ng Diyos, maging flexible ka. Pastor, what if I break?
What if hindi ko nakayanan? Oo, gusto ko maging flexible ng Diyos, pero what if I break? Well, if you break, God can fix you. If you break, God wants you to be flexible, pero kung di mo kinaya, God can still fix you. God has the restoration power. God has the resurrection power. When you crash, God will build you up. Think about it, my friend. Wala kang takas eh. Kasi lagi mong kasama ang Panginoon. When the impossible situation calls, kung nakakaranas tayo ng sakit na walang makapagpagaling, kung tayo ay nalubog sa utang na hindi natin alam kung paano babayaran, anong magiging response mo? Faith or fear? Because your response matters. Kasi yung magkaroon ka ng faith sa komportabling sitwasyon, normal. Pero yung magkaroon ka ng faith sa crisis, magkaroon ka ng Christ sa crisis, yun ang hindi normal. Kahit maraming struggle and pressure sa ating buhay, may pangako ang Diyos na pwede ka pa rin mag-flourish in the midst of pressure, in the midst of heat.